Okay, welcome back po mga kapatid sa Coach Haji Vlog. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat at God bless po sa lahat. At ingat po tayo lagi sa lahat ng ating mga ginagawa. At nawa nga po, maging maayos na po ang ating bansang Pilipinas sa sigalutan ng bawat panig, kabi-kabila na magkaroon ng tinatawag kong baga sa tawagin kapayapaan ng kaisipan sa nawa nga magkaroon ng gano'n. At idaan sa tamang proseso o sa mga legal na mga gawain. Yung mga bagay na dapat na isinasagawa para maging patas po. Okay po, simulan natin. Ito mga kapatid, short lang tayo, topic lang tayo sa isang parte ng mga legal na hindi naman tayo expert, pero yung mga bagay na hakbang na legal na mga ginagawa ng other side na Attorney Topacio. Bigyan natin ng kaunting. Okay? Ito mga kapatid, ito na. Yung mga bagay na ginagawa nila, idinadaan na sa tamang forum, legal. Diba? Legal yan. Yung mga ganyan. Itong umagang ito, o yung Lunes na to, sasampahan na po ng demanda o criminal case ang ating Speaker of the House. At isa pa, yung kanilang yung kanilang pagtugon sa atas ng Supreme Court na sumagot doon sa isinampang petisyon nila Attorney Victor Rodriguez at saka ni Congressman Ungab, pinasasagot na po sila base sa aking namomonitor. Kung hindi po ako nagkakamali, almost 5 days na lang or 4 days na lang, kailangan nila sumagot doon sa ng Supreme Court tungkol sa bicameral conference report na nagkaroon ng mga blank, di ba? Legal po yun. Yun, legal yan. Kaya yun, itong araw na to, yung Lunes na to, magkakaroon din po ng pagsampa ng demanda sa kala Speaker House, Martin Romualdez, kasabay din siguro doon sa Senate, sa Senate President, di ba? Yun yung sinasabi ko mga kapatid. Yung sa kabila, idinadaan nila sa tamang proseso, hindi yung puro mga grandstanding, di ba? Puro grandstanding, pasikat, mga aligasyon na wala namang na kung titignan mo mabuti, so hindi tayo maghahusay sa isang pare, pero titignan natin talagang pamumulitika di ba? Itong impeachment na nangyari, di ba? O anong mga grounds, di ba? Di ba? Yung grounds sila, yung pagbabanta daw, di ba? Pangalawa, yung tinatawag na transparent accountability. Yung accountability na sinasabi nila sa side ng mga puwan dyan, nag-issue naman ng COA na wala namang korupsyon, wala namang mali sa paggagawa ng confidential fund, di ba? Isang kwan lang yan. Iyan ang may mandato yung COA regarding kung paano, di ba? Kaya yung ganito mga hakbang, dito tayo naniniwala mga kapatid na dapat idinadaan sa tamang proseso, tamang legal na mga gawain, yan. Questionin mo o sampahan mo ng kaso yung mga bagay na alam nyo naniniwala kayo na mali yung ginawa, ba't di nyo sampahan ng kaso? Hindi, dinadaan nyo sa isang institusyon na alam yung kontrolado kontrolado ninyo, lalong higit yan sa Congress. Siyempre kung nila yan teritoryo nila yan talagang noon pa man sinabi na talagang may impeach talaga yung Sara dyan. Pero naglabasan na ngayon, di ba? Siguro hindi naman ligit sa inyong kaalaman, naglabasan na yung mga papaan. Bakit nga ba na-impeach? May mga promises kasi, may mga pangako tungkol sa mga budget, di ba? Hindi, yun, sa isang sa may congressman na kailangan daw siya sumama sa majority para sa hindi may bibigay yung mga, di ba? Yung mga proyekto na yan, di ba? Yun, ang paghuhusga ba, yung pagbaba, doon ka nakabase, di ba? Dapat titingnan mo yung pinaka-ground o titingnan mo yung tinatawag na totoo ba? Di ba? Yan dapat doon dapat nakabase, di ba? Kaya itong ginagawa na hakbang sa pangunguna ng dating Speaker Alvarez, kasama si Attorney Topacio, si Attorney Jimmy Bundok at saka Lambino, yun ang masasabi natin na legal. Yun ang masasabi natin na patas na laban. Bakit? Ang korte lamang ang makapagsasabi kung ano talaga yung tama at mali.
doon tayo puman. Doon tayo dapat sa tamang proseso, sa tamang venue. O yan, ginagawa niyo. Kaya sumagot kayo. Ito, dapat niyo sagutin na, yung sa Supreme Court. Almost alam ko talaga, 5 days na lang yan. Kailangan niyo na sagutin at hindi pa sila sumasagot sa parte ng Congress at saka ng Senado. Hindi natin alam kung ano pa. Tapos, yung inihingi ni Congressman Ungab na enrolled bill, hanggang ngayon hindi sila nagbibigay, hindi nila nilalabas yan. Anong ibig sabihin yan, di ba? Siyempre strategy rin naman nila yan. Pero, ito yung sinasabi ko po, ito yung tamang pamamaraan. Dumulog kayo sa Supreme Court, dumulog kayo sa Korte, kung ano man ang dapat nyo. Hindi yung dinadaan nyo sa power tripping, di ba? Dinadaan nyo sa mga posisyon nyo, dinadaan nyo sa budget, na kung tutuusin, hindi nyo naman pag-aari yung pera na yan. Bakit nangyari yan? Dahil unang-una, siyempre, mawawalan daw sila ng mga tinatawag na proyekto. Hindi ilalaan yung mga proyekto na yun. Kaya yun, base doon sa mga napanood natin at naglabasan, kaya napilitin pumirma. Bakit? Nagkaroon ng nilabi yung mga bagay nito para, di ba? Pero, siyempre, iyon yung mga aligasyon lang naman nila. Kung totoo man yun. Pero may mga congressman na umamin, may mga umamid di ba? Ng mga congressman na gano'n ang kaganapan tungkol sa mga proyekto, kaya gano'n. Na hindi maibibigay sa kanila yung mga proyekto na yun kapag hindi sila, di ba? Sumang-ayon o sumama sa majority block, di ba, ng Kongreso. Pero ang nakikita natin mga kapatid doon, masyadong ginagamit ang posisyon sa isang parte o sa isang na para mangyari yung gusto nila mangyari. Na kung titingnan nyo naman, di ba, parang hindi talaga tatayo sa korte yung mga bagay na sinasabi nila. Kasi may pahayag ang COA tungkol doon, di ba? Na walang mali sa paggamit ng Vice Presidente. Pero bakit na impeach? Kasi nga, di ba? Politika talaga pamumulitika. Pero ito base doon sa mga nakita natin at obserbasyon ko rin at opinion ko, last card na po nila yun. Yung impeachment, last card na ni Tambaloslos yun. Last card na. Last card ni Bonget, last card ni Tambaloslos, last card ni Lisa Tanas. Last card na nila, yung impeachment. Base nga doon sa mga nagtatanong, ano kaya dapat natin gawin ulit? Ano kaya ang kasunod? Yung love life kaya, pwede pa kaya? Di ba? Love life ni VP Sara, pwede kayo pag-usapan para baday. Kasi kung yung mga kapatid, yung impeachment, base sa opinion ko, divert yun. Dinadivert nila yung usapi para matakpan yung BICAM, General Conference. Dahil unang-una, mabigat yun. Mas mabigat yun, 125 million. Tapos may deklarasyon ng COA na walang masama sa ginamit, walang corruption na paano ginamit. Pahayag na ng COA, 125 million mga kapatid. Pero sa BICAM Conference Committee Report na pinal, bilyon po ang nakalaan doon na insertion, in-insert paano pinilapan yung mga blako doon, bilyon. Di ba? Katulad na lang yung questionable kasi yun sa PhilHealth. Kasama rin yun sa PhilHealth. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Sa kanila, dinadaan nila sa tamang proseso, tamang venue, hindi ka inaakusahan Bakit? Isinampang ka nga. Mayroon kang pagkakataon na sumagot tungkol doon sa mga akusasyon sa'yo. Bakit? Karapatan mo sumagot. Pero yung sumasagot ka, pero nandun pa rin yung conclusion na i-impeach ka pa rin. Hindi siya hindi neutral yun. Kumbaga, bias yung dating. Di ba? Bakit? Desisyon nila yan Pero totoo, sabi nga ng isang magaling na abogado, ang dulo nasa Supreme Court pa rin. Anong ibig sabihin? Ba't hindi na lang doon dumiretsa? Sa legal na proseso, sa legal na venue, para tanungin, para magkaalaman, di ba? Makakasagot ka ng tama. Hindi. Sumasagot, pero contempt ka pa rin. Hindi ka pa rin makakapagsagot kasi, siyempre, nasa teritoryo sila. Mayroon silang tinatawag na immunity. Di ba? May immunity sila sa lahat ng bagay na ginagawa sa Congress. Kapag sinabi nila, hindi mo siya pwedeng demanda.
Di ba? Kasi nga may immunity sila. Kaya lalakas ang loob niya mga. Alam mo mga kapatid, di ko ugali magmura. Kasi di ko rin talaga portray yan yung pagbumura. Pero base sa aking sariling opinion, deserve nyo yan na murahin kayo, ma-PI kayo ng mga taong bayan. Ma-PI kayo ng iba-ibang uri ng mga vloggers. Deserve nyo. Bakit? Hindi. Wala sa ayos yung mga bagay na pinaggagawa nyo eh. Di ba? Sorry. Wala sa ayos. Bakit? Wala eh. Walang buwan eh. Tawag dito, hindi nyo nabibigyan ng o sagot o hindi nyo nabibigyan ng tamang pagkakataon yung mga tinatanong nyo. Bakit? Kapag hindi nyo gusto yung sagot, ayan, contempt na sila. Di ba? Kapag gusto nyo, di ba? Ito, katulad nga po, sorry po namura, o di ba, minumura si Abante. Deserve nyo po mamura. Bakit? Paliwanag mo po, Congressman Abante, paliwanag mo yung bulletproof mo sa sasakyan, Rolex mo, yung mga relo mo magaganda, ipaliwanag mo yan. Imagine mo, ito, kay Kimbo rin, kay Stella Kimbo, paliwanag mo yung custom band mo, yung ganon. Dati na naman, naka-tricycle ka lang naman, di ba? Dati naman yung sandals mo, yung dami yung koloroti na may mga bulabulaklak lang, eh. Pero di ba, ngayon, hindi mo na mga signature ng mga bag, di ba? Ngayon, tigmang bag kakanon, milyon yan. O, yun ipaliwanag nyo. O, sila, nakabase sa facts, di ba? Kayo, dapat ipaliwanag nyo kung bakit, saan nyo kinuha to. Anong negosyo na mayroon kayo? Tinalo nyo pa po nga po yung mga bilyonaryo, tulad ni Senador Cynthia Villar. Bilyonaryo yan. Pero yung bag niyan, di ba? 19,000 lang ata. Kayo, milyon. Anong negosyo mayroon kayo? Di ba? Kaya deserve nyo mamura kayo. Anong negosyo mayroon kayo? Bakit? Yung lahat ng mga mamahali na mga bagay na isinusuot nyo dyan, nakapatik ka pa nga, di ba? Yung relo mo, Stella Kimbo, nakapatik ka pa nga, di ba? O yung patik, di ba yan? Yung pinakamahal na relo na minsan ginagawa yan limited lang. O, paliwanag mo yan. Yung mga bag mo na mga Louis Vuitton mo na yan, mga Prada, yung mga signature ng mga bag mo, paliwanag mo yan. Yung band mo, na artista band, paliwanag. Paano ko nakuha yan? Anong negosyo mayroon ka dati? Di ba? Kaya, sa tingin ko, iyon ang tamang proseso. Yung dumulog kayo sa Supreme, kasi lumalabas ngayon ito mga kapatid. Ito sorry sa mga tatamaan nito sorry sa sasabihin ko. Kung sino pa, yung may mga nagagawang mali, mga kabulastugan, kung sino pa yung alam natin, hindi may paliwanag yung mga property at mga kagamitan sa kanilang mga luho o kanilang mga ginagamit, kung sino pa yung mga dapat kinu-question, yung pang mayayabang. Di ba? Binabaliktad nyo eh. Di ba? Binabaliktad nyo kung sino pa ang dapat questionin, kayo pa ang mayayabang. Di ba? Yung pa ang sasabihin nyo sa sambayan ng Pilipino. Kaya tingin ko, deserve lang nyo na mamura kayo o ma-PI kayo ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Hindi nyo kayang ipaliwanag kung paano nangyari, kung paano nagkaroon ka ng ganyan mga kagamitan na dati naman, wala ka ng ganyan. Wala kang ganyan dati. Pero ngayon, sobrang luho ng mga pamumuhay nyo. Ipaliwanag nyo, diyan kayo magpaliwanag. Hindi sasabihin fake news, hindi po. Ipaliwanag nyo yan. Kung talaga hindi ka magnanakaw, ganito yung mga property ko, ito yung mga ginagamit ko sa buhay ko, hindi totoo na ganito yan. O, di ba? Paliwanag nyo. Counter nyo yung mga bagay na sinasabi sa inyo. Pero nakikita naman di ba? Nakikita naman sa sambayan ng Pilipino kung gaano karangya at kaluho ang mga pamumuhay nyo. Pero kayo pa ang may ganang magalit, magkaroon ng sinasabing na fake news, lahat ng mga magpaliwanag kayo. Ito na ang pagkakataon. Paliwanag nyo sa Supreme Court kung anong nangyari sa BICAM report. Ayan, pinagpapaliwanag na kayo. Martin Romualdez, magpaliwanag kayo dyan. Yung enroll bill, #reveal. Reveal nyo yung enroll bill para magkaalaman, malaman kung sino talaga yung dumoktor. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, lalaki ba siya? Babae ba siya? Ganun. Marami ba sila? Yun ang paliwanag nyo. Ayan, ngayon,
sinampahan ka, sasampahan ka ngayon ng araw na ito ng kaso, yun ang tamang proseso para sumagot ka. Bibigyan ka ng pagkakataon, hindi yung dada mo sa posisyon na kontrolado mo para mahusgahan ng sambayanang Pilipino. Pero ang totoo, ang dulo, nasa korte pa rin ang tamang desisyon at sila ang pinal na magdidesisyon. Iyon ang dapat mong tandaan. Daanin mo sa tama, wag mo daan sa isang posisyon na makapangyarihan ka, ikaw ang pinakamalakas, ikaw ang pinakamagaling, hindi nyo kaya. Yun siguro ang nasa sa isip mo, Mr. Speaker Romualdez. Tandaan mo, ang lahat may katapusan. Ang lahat magkukuhan tayo sa ating mga ginagawa. Magsusulit, sabi nga. Ikaw rin ang magsusulit sa mga bagay. Kaya ito, binibigyan ka na ng pagkakataon, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo yung mga dapat na nangyari doon. Ipaliwanag mo dahil ay utos na ng Supreme Court. At itong isasampan na Atty. Topacio, Atty. Alvarez, Bondok, Lambino, sumagot ka dyan. Yan ang mga tamang proseso. Hindi yung ginagawa nyo grandstanding, power tripping sa mga kalaban nyo na alam nyo hindi sila makakasagot, hindi sila makakalaban. Bakit? Kontrolado nyo yung House. Salamat at God bless. Sana makita rin naman sa bayan ng Pilipino ang lahat ng ito upang makita nila kung ano talaga ang tama at mali. Nasa tamang posisyon, nasa tamang binyo, nasa tamang pagkakataon, sumagot ka. Sagutin mo yung mga dapat sagutin mo. Salamat at God bless. Nakakalungkot at sa mga ganito mga tao. Talagang, di ba? Ginagamit ang posisyon. Ginagamit kasi para hadlang sa kanya sa mga darating na pagkakataon. Salamat at God bless. Pag mali, mga kapatid, lalaban tayo sa mali. Lalabanan natin ang mali. Pag tama, magsama-sama tayo. At God bless. Thank you po.